yan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki na nagngangalang Ji-young na nasa korte. Dahil pinatay ang kanyang ina, ang taong may gawa nito ay isang lalaking nagngangalang Sang-soo. Ngayon ay may problema si Sang-soo sa batas, ngunit humingi ng paumanhin si Sang-soo at inamin na mayroon siyang problema sa pag-iisip. Kaya nagpa siya ang hukom na ipadala si Sang-soo sa bilangguan ng 3.5 taon. Talagang nalulungkot si Ji-young nang narinig niya ito, sa tingin niya ay hindi patas na si Sang-soo ay makakakuha lamang siya ng maiksing pagkakulong, kahit na may ginawa siyang masama sa ina ni Ji-young. Nang si Sang-soo ay dinala sa kulungan, nakangiti lang siya kay Ji-young. Makalipas ang 12 years, si Sang-soo ay wala na sa kulungan at gumawa siya ng isang bagay na kakilakilabot sa pamamagitan ng pag-atake sa isang driver ng bus dahil sa isang maliit na issue. Pagkatapos nasaktan ng driver ng bus, napansin ni Sang-soo ang isang kakaibang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Naiinis talaga siya nang sinundan siya ng lalaking ito sa isang makipot na eskinita. Ang misteryosong lalaki ay nagpakilala bilang si Ji-young, ang anak ng ginang na pinatay si Sang-soo. Nang hindi nag-aksaya ng oras, si Ji-young ay nagiganti kay Sang-soo at nauwi sa pagtatapos ng kanyang buhay. Pagkatapos umuwi si Ji-young at tumingin sa isang lumang larawan niya at ng kanyang ina noong bata pa siya. Madalas ipasa ni Ji-young ang batas sa kanyang sariling mga kamay, lalo na kapag ang mga kriminal ay umiiwas sa parusa o nakakakuha ng magaan na sintensya. Pagkaraan ng ilang sandali, isang officer na nangangalang Junlib na nagpaturo sa isang police academy. Dito rin pumapasok si Ji-young. Nagtanong si Ji-young kung bakit ang isang mabigat na kriminal ay makakakuha lamang ng maliit na kaparusahan. Bilang tugon, sina Jun yun na dahil sa kakulangan ng ebidensya o kahit na ang ilang mga pulis ay maaaring maimpluwensyahan. Pagkatapos ng kanilang mga klase ay pumunta si Ji-young sa gym ng pulisya upang magsanay sa judo. Alam ni Junlib na magaling si Ji-young at makaklutas na siya ng kaso. Sa tuwing weekend, ang mga mag-aaral ay makakauwi sa kanilang tahanan. Si Ji-young ay naghahanda na umuwi at nakipagkita sa kanyang mga kaibigan sina Seon-wook at Hwang Jun. Sobrang close silang tatlo dahil magkatabi sila sa isang kwarto sa dormitoryo ng mga pulis at lahat sila ay nagsasanay ng pulis ng magkasama. Nang makarating si Ji-young sa bahay, siya pala ay talagang pala kaibigan at matulungin na lalaki, lagi siyang nandyan para sa kanyang mga kapitbahay kapag kailangan nila ng tulong. Pagkatapos na magbigay ng tulong sa isa sa kanyang mga kapitbahay ay pumasok siya sa loob ng kanyang bahay habang nanonood ng balita sa TV sa balita. Pinag-uusapan nila ang dalawang lalaking ito na bumugbog sa isa pang lalaki ng gusto. Kaya hinanap ni Ji-young ang kinaroroonan ng dalawang lalaki. Sa pagkakataong ito ay tinatakot ang isang babae at ang kanyang anak na pilit silang pinapaalis sa kanilang tahanan. Ang dalawang bully na ito ay sinaktan na ang asawa ng babae. Masama talaga ang loob nila sa pamilyang ito, at umiihi pa sa kanilang bahay. Nang biglang sumulpat si Ji-young at nilabanan ang dalawang kalaban at pinatay silang dalawa. Pagka-uwi ni Ji-young, nabalitaan niya ang tungkol sa isang mayamang plastic surgeon na gumawa ng kakilakilabot na mga bagay. Ang surgeon na ito ay sangkot sa mga gawaing masama at paulit-ulit na sinasaktan ang kanyang mga pasyente. Habang palihim itong nire-record na nakakagulat na nakakuha lang siya ng 6 na buwang sentensya ng pagkakulong at hindi man lang nila kinuha ang kanyang lisensya sa medisina. Nang ang surgeon ay nag-iisip na bumalik sa kanyang gawain, biglang sumulpat si Ji-young at binigyan siya ng suntok, na binali ang kamay ng surgeon. Ngunit hindi umabot si Ji-young sa pagpatay sa lalaki, sa halip ay sinabihan niya ang surgeon na huminto kaagad sa kanyang pagsasanay. Nilinaw niya na kung hindi titigil ang surgeon ay hindi siya magdadalawang isip na tapusin siya. Kinabukasan, isang mamamahayag na may pulang buhok na si Mirio ay nakipagpulong sa kanyang amo na si Cho Ang-young. Tuwang-tuwa niyang sinabi sa kanya na mayroon siyang ilang kamanghamanghang balita sa TV. Nakakagulat na ito ay tungkol sa mga bagay na pinag-isipan ni Mirio. Ipinaliwanag doon na may isang misteryosong lalaki na nilalagay sa kanyang kamay ang batas. Nais Mirio na tawagan ang misteryosong lalaki na ito na vigilante, ngunit walang nakakaalam kung sino talaga ang vigilante na ito kahit na si Mirio mismo. Nang lumabas ang balita ni Mirio na nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong South Korea, ay maraming tao ang nasa vigilant side, na iniisip niya na tama ang kanyang ginagawa pero hindi man lang nagustuhan ng mga pulis. Si Ji-young at nabalitaan din ito ng dalawa niyang barkada at kahit nag-training sila para maging pulis ay sinuportahan nila ang ginagawa ng vigilante. Kinabukasan sa opisina ng mamamahayag kung saan nagtatrabaho si Mirio, nakita niya super excited ang buong team niya, dahil mataas talaga ang ratings ng kumpanya nila para sa pag-uulat sa vigilante. Nabanggit ni Mirio na tataas pa ang ratings nila dahil may posibilidad na may gagawin ang vigilante tuwing weekend. Samantalang si Ji-young ay nagbabantay sa mga kaso kung saan ang batas ay hindi patapos.
May nadatnan siyang kaso na kinasasangkutan ng isang lalaki na nakapatay ng isang tao sa isang hit and run ngunit hindi pa naaresto. Ilang sandali ay may isang babae na sumisigaw sa nasabing lalaki dahil ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa sa hit and run. Pero paulit-ulit na nagsorry ang lalaki at nangakong hindi na iinom at magdadrive ulit. Nakakagulat na nandoon na si Ji yung handang turuan ng leksyon ang lalaki. Gayunpaman nang marinig niya na ang lalaki ay totoong nagsorry at humingi ng tawad ay nagpa siya si Ji yung na huwag siyang parusahan. Samantala si Mirio at si Changyon ay nagkakamot ng ulo dahil walang balitang maiuulat dahil ang vigilante ay walang ginawa noong weekend. Matapos makipag-usap kay Changyon sa wakas ay nagkaroon ng ideya na maaari nilang subukan at pagdebatehan ang vigilante sa pamamagitan ng muling pagbisita sa isang kaso mula 2015. Noong 2015 may isang lalaki na nakagawa ng isang kakilakilabot na krimen, ngunit dahil mahina ang batas na natili siyang isang malayang tao hanggang ngayon. Si Mirio ay naniniwala na kung ibabalik nila ang kasong ito sa spotlight ay malamang natatargetin ito ng vigilante. Kaya sinabi ni Mirio sa TV presenter na ibalik ang balita tungkol sa kaso noong 2015 kahit na ipinakita ang larawan ng salarin na si Daek Haeung kasama ang kanyang address. Sa kabilang panig ay binabantayan din ni Ji Young ang balitang ito. Kinabukasan ng balitang ginawa ni Mirio ay kumalat at ilang residente nagsimulang magprotesta sa harap ng bahay ni Daek Haeung. Galit na galit sila dahil hindi nakatanggap ng patas na parusa si Daek Haeung. Sa kabilang banda, ang mga kapitbahay ni Daek Haeung ay nagpakita sa bintana at sinigawan ang mga nagprotesta dahil sa pang-istorbo sa kanila. Habang si Daek Haeung kumakain ng pagkain habang nanonood ng TV, isang maulan na gabi na may tahimik na kapaligiran sa paligid niya, si Daek Haeung ay nagsagawa ng isang lihim na plano upang makalayo gamit ang isang pickup truck. Tinahak niya ang daan patungo sa isang pantalan. Ang hindi niya inaasahan ay patuloy siyang sinusundan ni Mirio na nakasunod sa likod. Gayunpaman pagdating nila sa dock area ay nawala sa paningin ni Mirio si Daek Haeung. Ang problema ay may mga pickup truck doon at nahihirapan siya na mahanap kung aling truck ang ginamit ni Daek Haeung. Sa sumunod na araw na tumataas ang pampublikong presyon, sa wakas ay pinilit ang pulis na bisitahin ang bahay ni Daek Haeung, ngunit sa kanilang pagkadismaya ay wala si Daek Haeung. Sa lalong madaling panahon ng ilang mga opisyal ay nakatanggap ng tip na nagmumungkahi na si Daek Haeung ay nasa isang pantalan na nagpaplano ng kanyang pagtakas. Ang mga pulis ay nagmadali pumunta sa pantalan na nagtalaga ng 2 opisyal upang panatilihin bantayan ang bahay ng biktima. Samantala sa pantalan ay siniyasat ng mga pulis ang bawat barko sa lugar sa paghahanap kay Daek Haeung. Si Mirio at Changyon ay naka-standby na handang magulat ng balita. At tiyaking nakuha ng kanilang media outlet ang unang scoop sa paghuli kay Daek Haeung. Ngunit ng gabing iyon sa kabila ng kanilang pagsisikap ay hindi pa rin mahanap ng mga pulis si Daek Haeung dahil sa dami ng mga barko sa pantalan. Habang isa sa mga pulis na nagbabantay sa bahay ng biktima ay tinawagan para tumulong sa paghahanap sa pantalan na nag-iiwan sa ibang opisyal na naka-duty sa kinaroroonan ng biktima. Hindi nagtagal ay dumating si Daek Haeung sa bahay ng biktima na naka-helmet at nagpapanggap na isang courier. Ngunit ang matalas na pulis ay naghinala kaagad at nagkaroon ng konfrontasyon sa pagitan nila ni Daek Haeung. Ang nakakagulat si Daek Haeung ay nagsaboy ng nakakapasong likido sa mukha ng pulis. Kaya nawalan siya ng kakayahan, sabay lumabas sa pinangyarihan ng batang babae na naging biktima at mabilis na kinaladkad siya ni Daek Haeung. Habang pababa sila ng hagdan galit na galit si Daek Haeung sa babae. Sa pag-aakalang nakatawag siya ng atensyon sa kaso nito. Nang sasaktan na sana ni Daek Haeung ang babae dumating si Ji Young nang hindi nag-atubiling pinatombo si Daek Haeung. Matapos itong masaktan ng gusto inutusan si Daek Haeung na magsulat ng isang bagay sa dingding bago niya ito tapusin. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang mga pulis at pumasok si Mirio sa eksenang nagkunwaring nakatira sa apartment. Habang umaakyat sa hagdanan hindi napigilan ni Mirio na mapangiti dahil nakuha na nila ang vigilante. Nang makita niya ang mensaheng isinulat ni Daek Haeung sa pader gamit ang kanyang sariling dugo. Ang mensahe ay nilinaw na ang vigilante ay gaganap bilang hukom para sa mga masasama at sa hindi makatarungan. Sa kabilang banda ay nagbago si Ji Young ng kanyang kasuotan at casual na naglalakad sa lungsod. Ginawa niya ang pangako na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin bilang vigilante, dahil naniniwala siyang hindi lubos na mapagkakatiwalaan ang legal system ng South Korea at nakita niya ang kanyang sarili na pinupunan ng mga kakulangan sa sistemang iyon. Kasabay ng pagkamatay ni Daek Haeung sa kamay ng vigilante ay muling nagdulot ng kaguluhan sa South Korea. Ang karamihan sa publiko ay pumanig sa vigilante dahil hindi direktang tinulungan niya ang mga walang kapangyarihan na hindi nakatanggap ng hustisya sa pamamagitan ng legal na paraan. Sa kabaligtaran ang mga pulis ay galit sa vigilante sa pagkuha ng batas sa kanyang sariling mga kamay. Sa katunayan ang hepe ng pulisya ay kaagad idineklara na ang vigilante bilang most wanted fugitive. Kalaunan ay inutusan ng hepe ng pulisya sa si Jun Lee na sumama sa investigasyon sa lokasyon kung saan pinatay si Daek Haeung.
Nang dumating si Junib sa pinangyarihan ay wala siyang makitang mga lead at nagsimulang isipin na ang vigilante ay nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga operasyon ng pulisya. Di nagtagal matapos ang isang batang babae ay lumapit sa kanila na naguguluhan kung bakit itinuturing ng mga pulis na masama ang vigilante. Marami talaga ang sumuporta sa ginagawa ng vigilante kaysa sumuporta sa pulisya. Habang sina Mirio at Xiang Yun ay nakakaramdam ng init mula sa pagpapatupad ng batas, dahil ang kanilang media outlet ay mukhang nag-e-endorso nila ang mga aksyon ng vigilante. Ipinaliwanag ni Mirio sa kanyang koponan na ang pinakamahalaga ay ang mapanatili ang mataas na ratings para sa kanilang media company. Sa katunayan ay nakapag-set up na siya ng sitwasyon kung saan ang isang kriminal ay magsisilbing pain para akitin ang vigilante na ipagpatuloy ang kanyang mga aksyon. Maya-maya ay nagwo-workout si Ji Young at Huang Jun at pinag-uusapan ang tungkol sa vigilante. Binanggit nila ang katalinuhan ng vigilante na iyon, at ang mga kasanayan ay halos kahanga-hanga gaya ni Ji Young. Si Ji Young ay walang sinabi dahil alam niya na siya ang vigilante. Bago pa man, nagkaroon ng nagbabagang balita mula kay Mirio na nag-highlight sa isang lalaking nagngangalang Du Yip na sangkot sa isang malagim na krimen. Kung saan siya ay brutal na pinatay ang isang buong pamilya kasama ang dalawang maliliit na bata. Nakalulungkot si Du Yip ay may kasamang menor de edad na binatilyo sa panahon ng krimen at sinubukan niyang isisi ang lahat ng ito sa binatilyo. Noong gabing iyon si Ji Young na nagkaroon ng matinding interes agad na sinimulan ang pag-iimbestiga kay Du Yip gamit ang police computer. Tiningnan din niya ang social media profiles ni Du Yip at ng binatilyo na pinalaya. Natuklasan ni Ji Young na madalas silang tumatambay sa isang nightclub. Pagdating ng weekend si Ji Young, Huang Jun at Xian Wu ay lumabas. Iminungkahi ni Huang Jun na pumunta sa isang nightclub para sa kasiyahan dahil hindi pa naging interesado si Ji Young sa mga ganoong lugar. Nakakagulat na pumayag si Ji Young na sumama sa kanyang mga kaibigan sa nightclub, ngunit ang kanyang tunay na motibo ay hanapin si Du Yip na madalas pumunta doon. Hindi nagtagal at nakita ni Ji Young si Du Yip na nagre-relax. Isang babae na nakitang gwapo si Ji Young at niyaya siyang uminom, habang si Ji Young ay nakikipagkwentuhan sa babae. Binabantayan niya si Du Yip sa pakikipag-usap kay Sang Yeol. Ipinaliwanag kay Sang Yeol kung gaano kadaling manipulahin ang batas sa South Korea. Sinadya niyang hatakin si Sang Yeol sa isang karumal-dumal na krimen na nagbabalangkas sa kanya bilang pangunahing salarin sa brutal na pagpatay sa isang pamilya. Dahil sa tusong hakbang na ito ay pinayagan si Du Yip na makatanggap ng magaan na sentensya. Habang si Sang Yeol na menor de edad ay nakalaya ng walang anumang kahihinatnan. Si Ji Young nang marinig ito nang may galit at nagpasya na si Du Yip ay kailangang harapin. Ngunit napansin ng babaeng kasama niya ang pagtutok ni Ji Young kay Du Yip at dinala siya sa isang tahimik na spot. Iniisip na interesado si Ji Young sa droga na kinasangkutan ni Du Yip. Nalaman ni Ji Young na si Du Yip ay talagang drug dealer. Ang babae ay inakit si Ji Young na nagparamdam sa kanya ng antok at kalasingan na naging hadlang sa kanyang pakikitungo kay Du Yip. Sa pagbabalik ni Ji Young sa dormitoryo pagkatapos ng katapusan ng linggo ay nakakita siya ng mga larawan ng dalawang bata na brutal na pinaslang ni Du Yip. Ito ang nag-udyok kay Ji Young na magukay ng mas malalim sa pagkakasangkot ni Du Yip sa drug trafficking. Gayunpaman ay palaging maingat si Du Yip at nagawang maiwasang mahuli siya. Sa sumunod na katapusan ng linggo si Ji Young na napagdesisyonan niyang sundan si Du Yip. Nadiskubre niya na madalas na ginagawa ni Du Yip ang kanyang iligal na gawain sa isang liblib na lugar malapit sa ilog. Si Du Yip ay nag-iimbak ng kanyang mga gamot sa isang maliit na bahay sa tabi ng ilog. Samantala si Chong Yun ay nababalisa dahil 3 linggo nang walang aksyon ang vigilante. Tiniyak ni Mirio at nagmumungkahi na ang vigilante ay maaaring siya ay huminahon lalo na pagkatapos na ideklarang isang takas. Para kay Du Yip pagkatapos ng kanyang gabi sa nightclub ay natuklasan niya ang isang note na nakakabit sa kanyang sasakyan na ikinagulat niya nang mabasa niya ang mensahe. Na nagsabi sa kanya na sumuko sa pamamagitan ng pagtawag sa isang numero ng telepono sa papel. Hiniling ni Du Yip kay Sang Yeol na alamin ito. At pagkatapos dial ang numero. Ipinaalam ni Sang Yeol kay Su Yip na ito ay kabilang sa National Narcotics Enforcement Agency South Korea. Nang bumalik si Du Yip sa nightclub, biglang sumulpat ang mga pulis para mag-imbestiga. Sa kabutihang palad ay nakatakas si Du Yip at nagtungo sa isang maliit na bahay malapit sa ilog kung saan iniimbak niya ang lahat ng kanyang droga. Subalit pagdating niya doon ay napagtanto niyang kinuha na ni Ji Young ang lahat. Sinubukan ni Du Yip na salakayin si Ji Young, ngunit mabilis si Ji Young at tinalo siya at sinunog ang lahat ng droga ni Du Yip. Hinimok ni Ji Young si Su Yip na magsisi, ngunit tumanggi si Du Yip. Binugbog niya ito ng gusto hanggang sa halos mamatay siya. Bago wakasan ang buhay ni Du Yip, ipinakita sa kanya ni Ji Young ang isang video ng 2 bata na pinatay ni Du Yip. Kinabukasan na diskubre ang walang buhay na katawan ni Du Yip na ikinagulat ng mga pulis at publiko. Mas lalong dumami ang nagsimulang sumuporta sa vigilante na ikinagalit ng pulis. Ang hepe ng pulisya ay nagpahayag na hindi dapat suportahan ng publiko ang vigilante na tinawag siyang kriminal na kanilang tinutugis.
Humingi din ng tulong sa Central Police habang maraming TV stations ang nag-o-host ng mga talakayan tungkol sa vigilante. Ang ilan ay pamuuna sa kanya dahil sa karapatang pantao, ngunit ang iba ay sumuporta sa kanya, na nagsasabing resulta siya ng kabiguan ng pagpapatupad ng batas at justice. Si Chong Yun at ang kanyang koponan ay nagdiwang ng kanilang tagumpay at bilang kanilang kumpanya na kinabang sa matataas na rating na nabuo ng vigilante, pinaalalahanan sila ni Mirio na huwag mag-relax dahil kailangan nilang patuloy na gamitin ang kaso ng vigilante upang mapanatili ang mga rating bilang high media. Mula nang simula ng vigilante ang kanyang mga aksyon, ang rate ng krimen ay bumaba ng malaki. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.